Solo basag trip si Tito Otits mga tropa. Di muna ako nagbisita ngayon at nagluto tayo ng crispy ulo at cheesy ebi fry doon. Talaga namang food trip inom ang inabot ng Tito Otits mo par. Kaya wag na nating patagalin tong shit na to. Simulan na natin sa pamamalengke. Bumili ako ng kalahating ulo ng yubab dito sa source ko sa palengke mga tol. Tumimbang din ng 3 kilo yung kalahating ulo ng yubab na yan mga tropa. After si Bakin ni Kuis, pinalinis ko na rin yung mukha ng baboy para less hassle na si Tito Otits mamaya. Dito naman tayo sa bilihan ng hipon. Bumili tayo ng kalahating kilo na gagamitin nating cheesy ebi fry doon. Tapos pag uwi ng bahay, syempre rektahang linis na ng ulo ng yubab. Ginamitan ko na ng brush para talagang matanggal yung mga shit sa mukha ng ating yubab. Pagkas natin linisin maigi, dito naman tayo sa kalahating kilong hipon. Simple lang naman to mga tol, tinanggal lang natin yung shell ng hipon. Nung natanggalan na natin ng shell lahat, hugasan lang natin yan. Sibak naman tayo ngayon ng bawang at sibuyas, tapos ednis tayo ng kalan, lagay natin tong pressure cooker. Lagay natin tong ulo ng yubab, tapos next natin tong aromatics, timplahan natin ng salt and pepper. Tubigan natin, tapos lagay tayo ng dahon ng laurel at patis. Takpan natin, tapos dito naman tayo sa hipon. Napakaraming beses ko na ginawa to tol, hiwaan mo lang ng ganyan yung hipon, tsaka mo imasahe yung likod niya ng ganyan, iwasan mong maputol kasi sayang pag naputol yan tropa. Tapos yan, tinrabaho na natin ng ganyan, nakagawa tayo ng 14 pirasong quality tempura. Tapos set aside muna natin, pagpag tayo ng sangkalan, tapos lagay natin tong hipon dito sa food pan, tapos lagyan natin ng harina ngayon. Ikalat lang natin ng ganyan, tapos bati naman tayo ng 2 itlog. Lagay na natin sa beaten egg, tapos lagay na natin dito sa breadcrumbs. Dinoble bread ko yan para makapal siya tropa. Tapos dito naman tayo sa pinakukuluan natin. Tanggalin lang natin yung mga kupal-kupal na nakalutang dyan sa ibabaw. Tapos balik natin tong takip ng pressure cooker. Pressure cook natin ng 1 oras yan sa mahinang apoy para lutong-luto talaga. Tapos dito naman sibak na tayo ng pulang sibuyas. Sunod natin tong siling berde at siling labuyo. Tapos kunin natin, rekta natin dito sa mangkok. Lagyan natin ng suka, pamintang powder, asin, halo ng konti. Tapos lagyan natin ng konting brown sugar. At okay na tumabisa nating sausawan mga tropa. Balik tayo rito sa pressure cooker. After 1 hour, okay na siya mga tol. Grabe, sobrang lambot na yan. Tapos rekta lagay na natin dito sa strainer para mapalambot na natin yan. Humihiwalay na yung laman sa buto niyan tol. Tingnan mo naman. Bomba uli tayo ng kalan. Lagay tayo ng bagong mantika. At magsasalang na tayo nitong mga breaded tempura natin. Siyempre, uminit yung mantika. Paglalagay na natin to. Balibalik ta rin lang natin ng ganyan par, wala namang special dyan, basta wag mo lang susunugin. Kunin na rin natin ng mga luto na, sabayan na rin natin ng salang ng mga hilaw pa. Ganyan lang kasimple dumalis Tito Otits par, kahit grade 2 kaya sabayan. After natin magsalang, palit tayo ng wok, lagay tayo ng tubig. Tapos sunod natin lagay tong kikuman, tansyahan na lang, tapos sunod natin tong mirin. Lagay na rin tayo ng brown sugar, sunod natin tong white onion. Halo lang ng ganyan, tapos pakuluan natin maigi para matunaw yung asukal. Tapos bawasan muna natin to, set aside muna natin yan, tapos lagay na natin itong mga breaded hipon natin. Basagan natin ng itlog, tsaka natin lagyan ng 1 sliced cheese, tapos takpan muna natin. After 15 seconds, lagay natin tong onion leeks, tapos takpan uli natin. Another 15 seconds uli, at okay na tong ating cheesy ebi fry doon. Same procedure lang din lahat yan tol, bali nakatatlong salang tayo ng cheesy ebi fry doon natin. Ednis ulit tayo ng kalan, lagay na natin tong talyasi, tapos lagay na tayo ng mantika. Nung mainit na, lagay na natin tong kalahating muka ng yubab. Niluto ko lang yan sa katamtamang lakas ng apoy para yung crispiness niya sagad na sagad. Tapos yan, baliktarin lang natin. Tapos yung okay na siya, kunin na natin to mga tol. Sobrang crispy na yan. Dito naman tayo sa plato. Lagyan na natin to ng lettuce. Tapos lagay na natin tong crispy ulo natin. At tapos na tayo magluto ng ating solo tagay na pulutan. Nakagawa tayo ng mabisang cheesy ebi fry doon at malutong na crispy ulo na may kasama pang mabisang sausawang suka. So paano tol? Tara, wakwakin na natin to. Yun mga tol, ngayong gabi, ito rin nagawa akong pulutan. Gumawa tayo ng crispy ulo. Lagi na tol, ang laki niyan. Grabe yan. Tapos gumawa rin tayo ng cheesy ebi fry doon. Napakasagad dito. Meron din tayo mag-isang suwang sausawan. Ang titibagin natin, maliit na pilsen lang. Yan. Let's G. Dito muna tayo mga tropa. Special to mga tol. Pilik mo ba yan tol? Crispy yan. Yan.
Yan, yan. Ang lutong, sarap. Woo! Balik tayo rito. Tignan mo naman yan, parang gano'ng sagad yan. May itlog, taas may sliced cheese. Masarap. Yan o. Hindi ako pwede sumobra dito, high blood ako dito. Dito lang ako sa ipon. Sarap. Sarap talaga ito, ebi fried doon. Ang hirap hindi tigilan. Hindi mo naman pa kung gaano sagad yan pa. Kaya wala masyado bakbakan ito, puta high blood ako ito. Dali tayo dyan. Sarap. Solo basag. Ito mga tropa oh. Grabe. Banat pa tayo dito tayo sa may magkakadikit na yan parang. Yan oh. Kita mo ba yan? Agad yan. Paano mga tol? Kanin na kailangan ko rito. Dito na lang. Peace.